Isinusulong sa South Korea ang planong pagbabawal ng paggamit ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng classroom. Samantala, pinatalsik naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang ambassador ng Iran dahil sa hinihinalang issue ng anti-Semitic attacks sa kanilang bansa. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa South Korea na ipasa ng panukalang batas sa nasabing bansa ang pagbabawal ng paggamit ng smartphones ng mga estudyante sa mga classroom. Ito ay bilang pakikisa ng Korea sa buong mundo na lilimitahan umanong paggamit ng cellphone sa mga kabataan na siya nagdudulot ng addiction sa iba't ibang mga bagay. Ayon sa naganap na National Assembly, panukalang ipatupad ito sa Marso ng susunod na taon, ngunit nilinaw na maaari pa rin itong magamit kung may kinalaman sa eskwela o itinuturo. Dagdag pa rito, nagbibigay ito ng legal na batayan para limitahan ang paggamit ng mga smartphone upang maprotekta ng pag-aaral ng mga estudyante at matulungan ng mga guro sa kanilang mga gawain. Samantala, matatandang una na nagpatupad dito ang mga bansang Australia at the Netherlands. Sa iba pang balita, nakaalis na ng Australia si Iranian Ambassador Ahmad Sadeghi matapos siyang mapatalsik ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Ito'y kasunod ng akusasyon ng pamahalaan ng Australia na may kinalaman umanong Iran sa dalawang insidente ng anti-Semitic attack sa Sydney at Melbourne. Matatandang iniutos ni Albanese na kinakailangan itong umalis ng bansa sa loob ng 7 araw. Anya, mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, tinarget na ng anti-Semitism ang paninira at panununog ng mga bahay, paaralan, sinagoga at sasakyan sa kanilang bansa, habang dumami rin ang mga kaso ng Islamophobia o ang pananakot at diskriminasyon sa mga Muslim. Narito naman ang huling mensahe ni Sadeghi bago ito umalis ng bansa. I love, Australian people. I love Australian people. Sa ngayon ay wala pang opisyal na tugon ng Iran patungkol sa magiging hakbang at sagot nito sa mga akusasyon ng Australia. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.